Mahal, kailangan na pala natin magbayad ng renta dito sa bahay. Nagrereklamo na yung landlord sa akin kahapon. Tsaka wala na ring gata si Sian. Wala na ring laman yung bigasan natin. Ani ni Lara kay Jarius na nakaupo sa lamesa. Pinapadede ni Lara sa tiyopon si Sian, ang bunso nilang anak na pangalawa sa panganay na si Jiro. Nangungupahan lang sila sa kanilang bahay dahil kapwa sila lumayas sa kanilang mga bahay bago sila nagsama. Hindi sang-ayon ang mga magulang ni Lara sa kanyang napangasawa na si Jarius dahil may kaya ang mga magulang ni Lara at nais nila na makapangasawa din ng lalaking may natapos sa pag-aaral ang kanilang anak. Nakatapos ng college si Lara sa accountancy, ngunit hindi kalaunan nagkakilala sila ni Jarius at nagpa siyang magsama na. Si Jarius naman nakatapos lang ng senior high school dahil hindi kaya ng kanyang pamilya na pag-aralin siya ng college para sa kanyang kursong kukuhanin. Matapos malaman ng pamilya ni Lara na magsasama na sila, pinaghiwalay sila nito. Ngunit dahil puso ang nagtutulak sa kanilang dalawa ay isinawalang bahala ni Lara ang mga sinasabi ng kanyang mga magulang kay Jarius. Nagpasya silang magtanan at suwayin ang kanyang ama at ina. Nabuntis din si Lara kay Jarius, kaya naman pinandigan nila ang kanilang pagsasama at pagbuo ng pamilya. Si Jarius naman nagtatrabaho ng pa-sideline kung merong pwede mapasukan ng trabaho para mabuhay ang kanyang pamilya. Tulad ng gulong, paikot-ikot lamang ang buhay. Minsan nasa taas at minsan nasa baba, kaya tanggap din ng magkasintahan ang kanilang mga nararanasan dahil yun ang kanilang piniling landas na tatahakin. Mahal, akala ko ba nag-usap na kayo ng landlord at nag-usap na tayo na babayaran natin siya kaagad ng buo kapag naging maluwag-luwag tayo? Sa ngayon, wala. Naganap na ako ng matatrabahuan ko. Pero wala. Ang hirap naman kasi ngayon araw-araw naman ako nakakapagbigay ng pera sa'yo. Nauubusan pa rin tayo ng budget araw-araw. Ang hirap ang trabaho. Alam mo ba yun? Tugon ni Jairus sa asawa. Pero hindi naman pwedeng ganito na lang palagi. Maghihintay na lang tayo kung ano ang darating sa atin, Jarius. Pinili natin to, di ba? Kaya wag mo namang ipagmukha na parang kasalanan ko kung bakit nagkaganito ang buhay natin. Oo, araw-araw ka nga nagbibigay ng pera sa akin, pero hindi yun sapat para mapagkasya ko yun sa isang linggo bago tayo magkapera ulit. Hindi lang ikaw ang nagpapagod, Jarius. Ako ang nag-aalaga sa mga anak natin, kaya wag mong gawing unfair ang lahat dito. Ani ni Lara na tila nagkakainitan na silang dalawa mag-asawa. Napalingon si Lara kay Jarius na nakatingin sa kanilang dalawa na nag-aaway. Ayaw man itong masaksihan ng anak ang ganyong pangyayari, ngunit hindi nila maiwasang mag-away na mag-asawa dahil lang sa simpleng bagay. Agad namang ding lumabas ng bahay si Jarius at iniwan na lamang silang tatlo. Laging ganun ang nangyayari. Kapag galit ito, biglaan na lang lumalabas at uuwi ng gabi kung kailan malamig na ang kanyang pakiramdam. Hindi maintindihan ni Lara nung una naman ay maayos ang ugali ng kanyang asawa. Ngunit nung nagsama na sila sa iisang bubong ay bigla itong nagbago. Ngunit kahit kailan naman, kahit gaano ito kagalit, hindi siya nito napagbubuhatan ng kamay at lalo na ang kanyang mga anak. Sadyang mahilig lang itong umalis kapag mainit ang ulo para magpalamig. Wala naman siyang pinagsisihan dahil pinili niya ang kanyang asawa kahit na maganda ang kinabukasang nakikita niya sa maaari niya mapangasawa kung sakali. Ngunit dahil sa pagmamahal nito kay Jarius, mas pinili niya itong makasama at bumuo ng pamilya. Ma, nasan po si Papa? Tanong ni Jiro kay Lara. Mag-aalas 7 ng gabi, ngunit hindi pa nakakauwi ng bahay si Jarius. Bakas na ang pag-alala ni Lara sa kanyang asawa at sa mga anak.
Kumain na kayo. Hintayin ko na lang ang papa nyo. Baka may pinuntahan lang. Mauna na kayo para matulog na kayo ng maaga. May pasok pa kayo bukas, di ba? Ana ni Lara sa mga anak habang hinaayin ng mga pagkain. Nagluto ito ng lakimi at nagprito ng itlog para sa mga anak dahil yun na lamang ang kanilang pwedeng iulam dahil nagtitipid sila para sa mga gastusin sa loob ng bahay. Mahal din ang bilihin kaya kahit pa araw-araw ang sweldo sa pagkokonstruksyon ni Jarius, wala rin itong maitatabing pera dahil marami din ang kanilang gastusin. Hindi din naman araw-araw ang pagpasok ni Jarius sa construction dahil minsan lang itong tinatawag ng kanilang amo kapag may absence sa ibang trabahador. Ayaw naman ni Lara na humingi ng tulong sa kanyang mga magulang dahil alam niyang siya pa ang mapagsasalitaan ng mga ito dahil hindi siya nakinig sa mga sinabi nito sa kanya. Awa ang naramdaman ni Lara kapag pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na natutulog habang hinihintay niya ang kanyang asawa na mag-aalas 9 na ng gabi. Maya-maya pa may kumatok sa kalang pinto at agad naman niya itong pinagbuksan dahil alam niyang si Jarius iyon. Jarius? Anong ginawa mo? Saan ka galing? Sunod-sunod na tanong ni Lara dahil lasing na lasing ito at halos lupaypay na ang kanyang pagtayo at paglakad papuntang sofa. Ano ka ba naman, Jarius? Wala na nga tayong pera. Nag-inom ka pa? Alam mo bang pinag-alala mo ako? Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Inis na tanong ni Lara dahil parang walang naririnig ang asawa sa kanya mga sinasabi. Jarius naman, nagpapakanda hirap-hirap na nga ako mag-asikaso dito sa bahay sa mga gastusin. Tapos ikaw, nakuha mo pang uminom? Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Hindi ka naman ganyan dati. Nagbago ka na, Jarius. Hindi na kita maintindihan. Dagdag pa nito at iniwan ang asawa sa sofa na tinulugan lamang siya kay mas lalong nag-umapaw ang kanyang galit dito. Kinaumagahan, maagang nagising si Lara para magluto ng kanyang almusal dahil papasok din sa paaralan si Jiro. Grade 3 na ito, kaya naman hindi niya ito hinayaang lumiban sa eskwela kapag hindi naman kailangan. Jarius, gumising ka na dyan. Hindi ko papalagpasin yung mga ginawa mo. Mag-usap tayo. Pagpukaw nito sa kanyang asawa na nasa sofa pa rin natulog. Ano ba yan? Ang aga-aga? Ani nito at tumayo. Dito ka. Nandito ang kape mo. Saad ni Lara at naupo naman si Jarius sa harap nito. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Hindi ka naman ganyan, Jarius. Anong problema mo? Tanong ni Lara. Matagal bago makaimik ang asawa nito at kalaunan nagsabi rin ng totoo. Sorry, mahal. Hindi ko nagampanan ang tungkulin ko sa inyo bilang asawa at ama. Hindi ko na ibigay yung pinangako kong magandang buhay sa inyo. Sorry kung naghihirap tayo ngayon. Sorry, Lara. Ani nito na ikinatulo ng luha ni Lara. Huwag kang mag-sorry. Hindi naman natin ginusto ang ganitong sitwasyon eh. Walang may gusto na maghirap tayo. Jarius, nangako din ako na hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Maging mahirap man tayo kahit hindi tayo mayaman. Ayos lang sa akin. Basta kasama ko kayo ng mga anak ko. Makita ko kayong maayos at masaya. Masaya na rin ako doon, Jarius. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Nagtatrabaho ka din, hindi para magkaroon tayo ng maraming pera. Pero sadyang kinukulangan yung budget, lalo na mahal na mga bilihin ngayon. Ang akin lang, huwag mo kong diktahan sa mga ginagastos ko. Kasi lahat ng pera, napupunta yun sa pangailangan natin sa bahay. Tugon ni Lara. Tumayo ito at lumapit sa asawa. Mahal kita at hindi yun magbabago kahit anong mangyari. Tandaan mo yan. Dagdag pa nito. Mahal na mahal kita, Lara. Pangako,
Maghahanap ako ng maayos na trabaho para hindi tayo mahirapan. Tugon naman ni Jarius dito at niyakap ang asawa. Walang hinihinging kapalit si Lara. Makasama lang niya ang kanyang pamilya at masaya sila. Ayos na yon sa kanya. At ni minsan, hindi niya naisip na iwan ang kanyang pamilya dahil lang sa kahirapan. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng bagong trabaho si Jarius dahil sa kanyang kaibigan. Pumayag ito na upahan si Jarius ang kanyang tricycle para sa pangkabuhayan nilang pamilya. Kaya naman, malaki ang naitulong nito sa kanila. Araw-araw itong namamasada para may perang pambili ng pagkain. Naging maayos naman ang lahat mula na magkaroon siya ng maayos na trabaho kaysa sideline lang. Pero hindi naman araw-araw maayos ang kita dahil minsan walang matumal na pasahero lalo na pag maulan. Isang gabi, umuwing basang-basa si Jarius dahil malakas ang ulan at konti lang ang naibigay nitong pera sa asawang si Lara. Kumain ka na ba? Sandali, ipaghahain kita ng pagkain. Ani ni Lara sa asawa at naghanda na makakain sa lamesa. Yung mga bata, tulog na ba? Tanong ni Jarius. Oo, kanina pa. Kumain ka na para makapagpahinga ka na rin. Tugon ni Lara. Napansin nito na umuubo si Jarius. Kaya naman, kinuhaanan niya ito kaagad ng tubig at towel para magpunas ng buhok dahil sa ulan. Basang-basa ka oh. Kapag maulan, huwag mo munang pilitin na mamasada. Lalo na paggabi na, baka mapahamak ka dyan sa daan. Ani ni Lara habang pinupunasan ang buhok nito. Hindi naman. Tsaka ayos lang naman ako eh. Kaya ko pa naman, lalo na para sa inyo naman ang ginagawa ko. Tugon nito. Hay nako, ikaw naman ang mapapahamak niyan. Napakunot ang noo ni Lara na mahawakan nito ang leeg ng asawa. Mainit at tila may lagnat ito. Nilalagnat ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Tanong nito. Ngunit binaliwala lang ito ni Jarius at ipinagkaila. Anong hindi? Mainit ka kaya o? Inuubo ka pa? Siguro dahil sa ulan yan. Kumain ka ng marami para uminom ng gamot at magpahinga ka na. Huwag ka munang mamasada bukas ha, para gumaling ka kaagad. Ani ni Lara. Salamat. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Isipin mo yun, pumayag kang ako ang mapangasawa mo, kahit na alam mo naman ang kahinat na ng buhay mo. Kapag ako ang kasama mo, di ba? Mayaman ka at dukha lang ako, pero akong pa rin ang pinili mo. Ani ni Jarius at tinugunan ang yakap ng asawa. Maswerte naman ako ha. Nagkaroon ako ng asawa na napakabait, napakasipag at napakagwapo. Meron din tayong 2 prinsipe, kaya napakaswerte ko sa'yo. Tugon naman ni Lara na nakangiti. Masaya naman ang pamilya nila at kahit na mahirap sila ay mayaman naman sila sa pagmamahal at suporta sa bawat isa. Kahit pa mahirap ang buhay, nakakayanan nilang magkasama at minsan dumadating araw na halos walang-wala sila, nakakaya pa rin nilang lumaban. Mahal, wala nang bigas, ani ni Lara sa kanyang asawa. Hindi ito namasada dahil sobrang lakas ng ulan at tila may bagyo sa kanang lugar. Malakas din ang hangin at walang pasok, kaya alam niyang hindi malakas ang pasahero ngayon dahil sa panahon. Huling saing na lang pala yung kagabi, wala na natira. Dagdag pa ni Lara habang buhat-buhat ang bunso nilang anak na si Sian. Sige, ako ang bahala. Subukan kong umutang kay Aling Emma, baka magpautang pa sa atin, tugon ni Jarius. Ang alam ko, ayaw na niya magpautang kasi ang dami nating utang sa kanya. Naningil na siya. Ana ni Lara. Subukan ko pa rin, baka sakaling maawa yun. Agad namang umalis si Jarius para pumunta sa tindahan ni Aling Emma. Ngunit pagdating niya doon,
Nagbubukas pa lamang ito ng tindahan dahil mag-aalas 7 pa lamang ng umaga. Ano? Magbabayad ka ba ng utang nyo? Bungad na tanong ni Aling Emma. Aling Emma, pasensya na po. Hindi pa po kasi kami nakakaluwag-luwag. Kung pwede ho sana, pautang naman po muna ng bigas. Kahit ilang kilo po. Pag nagkapera po kami, agad babayaran namin kayo ng buo. Pagkukubinsi ni Jarius. Hay nako, nandito naman tayo Jarius. Ang aga-aga, nangungutang ka na. Inis na tugo ng tendera. Pasensya na po Aling Emma. Pakiusap naman po. Ngayon na lang po kami mangungutang. Saad ni Jarius na tila naman ay naawa ang tendera. O siya, sige, bibigyan kita ng 2 kilo ha. Pero ngayon lang yan. Tandaan mo Jarius, mahigit 5,000 na ang utang niyo sa akin. Kaya bayaran niyo na ako ng buo. Pasalamat ka, may utang na loob ako sa nanay mo. Kung hindi kita kakaawaan. Saad naman ng tendera na may-ari ng tindahan. Nako, maraming salamat po Aling Emma. Salamat po. Napahinga ng malalim si Jarius. Ngunit mabigat para sa kanya na ganun ang tingin sa kanila ng ibang tao na kahit pagawin nila ang kanilang makakaya para mabayaran ang mga utang, ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita. Mabuti naman at napautang si Aling Emma. Saad ni Lara. Naawa siguro sa atin. Wala ka bang naitabi dyan kahit konti? Tanong ni Jarius. Meron naman, pero tinabi ko yun para sa bilyang kuryente at pangbayad sa bahay. Nabayaran na natin yung dating utang natin, kaya wag na nating dagdagan pa para hindi lumaki. Si Aling Emma naman, pag magkapera tayo, bayaran na lang natin sila ng buo. Ana ni Lara habang pinapadede ang anak. Hindi ko alam kung kanino tayo hihingi ng tulong para magkaroon tayo ng maayos na trabaho. Ikaw naman kasi, ayaw mo akong patrabahuin para sana makatulong ako dito sa bahay at para maluwag-luwag naman tayo. Dagdag pa nito. Bakit hindi na lang tayo humingi ng tulong sa mama mo? Tanong ni Jarius kay Lara na ikinaiba ng emosyon nito. Tutal, anak ka naman nila. Alam kong hindi ka naman nila matitiis ng ganito, di ba? Tanong pa ni Jarius. Jarius, alam naman nating mainit ang dugo nila sa'yo at sa akin dahil sa pagsuway ko sa kanila. At kung hihingi tayo ng tulong sa kanila, mas lalo lang nila tayo mamaliitin. Saad ni Lara. Hindi naman siguro Lara. Subukan lang natin. Wala namang mawawala, di ba? Saad nito. Paulit-ulit nating sinusubukan. Pero ano, may nangyari ba? Wala, di ba? Imbis na tulong yung iabot nila, masasamang salita lang yung binibigay sa atin. Mas mabuti tayo na lang ang magsikap at wag na tayong umasa na ituturing pa nilang akong anak tulad ng sinasabi nila sa akin. Tugon ni Lara. Baka sa kanyang boses ang pagkainis at pag-iwas sa kanyang pamilya. Kaya naman, hindi na sumagot pa si Jarius dahil alam niya kung ano ang issue nito sa kanyang pamilya. Maraming beses na nilang sinubukan na makausap ang kanyang pamilya at humingi ng tawad dito. Ngunit hindi sila nagwawagi. Palagi lang silang napapagsalita ng masama dito at sinasaraduhan ng pinto kaya nadala na rin siguro si Lara at ayaw nito mapahiya. Naghahanda na para matulog ang mag-asawa nang biglang umiyak ng umiyak ang kanilang bunsong anak na si Ian na 2 taong gulang pa lamang. Ian? Mahal, mainit si Ian. Ani ni Lara matapos itong kapain ang ulo at katawan ng bata. Nag-aapoy sa lagnat, dagdag pa ni Lara. Dalhin natin sa ospital, saad ni Jarius at agad na kinuha ang susi ng kanilang tricycle at binuhat rin si Jiro na mahimping na natulog dahil hindi naman nila ito pwedeng iwan na mag-isa sa bahay. Kahit na maulan, nilusog nila ang baha
para lang madala sa hospital ang kanilang anak. Binulubod nila sa katawan nito ang malaking towel para hindi ito mabasa ng ulan. Pagdating sa hospital, agad nila itong sinabi sa nurse at pinagtignan. Dahil sa sobrang init ng katawan nito ay bigla na lang ito nagkumbulsyon habang nasa higaan. Pinalabas muna sila sa kwarto ng mga nurse para gamutin ang bata habang walang sawa namang pabalik-balik si Lara sa hallway ng waiting area dahil sa pag-alala sa bata. "Mahal, maupo ka nga. Nahihilo ako sa iyo eh." Saad ni Jarius. Hawak nito si Jiro na nakahiga sa kanyang paahan. "Hindi ko mapigilang mag-alala sa anak natin. Bigla na lang siya nagkaganon na hindi natin alam ang dahilan." Saad ni Lara. "Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Sian," tugon ni Jarius. Dahil sa pagkumbulsyon ng bata, maraming niresetang gamot sa kanya na kailangan bilhin kaagad. Kasama na din doon ang pagiging unhealthy ng bata. Dahil kung sa vitamins, kaya nagbigay din ng reseta ang doktor para sa vitamins ng bata. "Ang daming bills," saad ni Jarius na maibigay na sa kanila ang total bills ng hospital. Kasama na rin ang mga gamot na kanilang binili. "Mga magkano?" tanong ni Lara. Ngunit binigay na lamang ni Jarius sa kanya ang bill. 5,664? Grabing bill naman to. Ang mahal ng mga gamot. Saad ni Lara. Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanyang anak na nakahiga sa kama na may swerong nakatusok sa kamay nito. "Hindi ko alam kung saan natin yan kukunin, Jarius." Saad ni Lara. Kahit si Jarius, walang alam kung paano makukuha ng pera ng ganong kabilis. Ngunit isa na lang ang kanyang naiisip na solusyon. Agad na lumabas si Jarius sa kwarto. Kaya naman, hinayaan na lang ito ni Lara. "Pagaling kasi yan ha. Nandito lang si Mama. Hindi kita iiwan. Hayaan mo. Bukas na bukas, lalabas na tayo ng hospital. Gagawa si Papa ng paraan para makalabas ka." Ani ni Lara sa kanyang anak na natutulog. Kinaumagahan, nagising si Lara, nakatabi na nito si Jarius. Taimtim na pinagmamasdan nito si Lara habang mahimbing natutulog. Hindi ito nagbago mula nung una silang magkita. Napakapungay ng mga mata nito at matangos ang kanyang ilong. Napakapula ng kanyang mga labi at napakaganda ng kanyang mga buhok. "Nandito ka na pala," ani ni Lara kay Jarius na nakatitig sa kanya. "Kumusta si Sian?" tanong ni Jarius dito. "Mabuti naman yung pakiramdam niya," sabi ng doktor. "Nabawasan na rin yung lagnat niya, kaya anumang oras pwede na siyang ilabas dito." "Eh ikaw, kamusta? Nakakuha ka na ba ng pangbayad sa hospital?" Saad naman ni Lara. Ayun, nagawan ko ng paraan. Makakalabas na siya ngayon kung gugustuhin natin." Tugon nito. "Talaga? Paano? Saan ka kumuha ng pera?" Takang tanong nito sa asawa. "Huwag mo nang tanungin, ang mahalaga, may pambayad tayo sa hospital bills." Saad ni Jarius at niyakap ang asawa. Alam niyang magagalit si Lara pag nalaman nito ang totoo na sinabi niya ang kanilang problema sa kanyang mga magulang. Ngunit wala siyang mapapala kapag pinairal nila ang kanilang pagmamataas sa mga ito. Kaya naman, kahit alam niyang mumurahin at mamaliitin siya ng mga ito, hinayaan na lamang niya para sa kanyang anak. Dahil sila lang ang makakatulong sa kanila at wala ng iba. Agad itong nagbigay ng pera sa kanya para mabayaran ang mga gastusin nila at sa mga gamot ng bata. Kaya labis ang pasasalamat ni Jarius sa mama ni Lara na kahit pagalit ito sa kanila,
nagawa pa rin itong tumulong sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, nag-aral si Jarius sa TESDA at pinag-aralan niya ang pagpoprogramming. Ilang buwan din ang kanyang tinahak para makagraduate dito at hindi naman siya nabigo. Habang nag-aaral si Jarius ng programming, mas lalo nag-improve ang kanyang skills para kumilikot ng mga software sa computer hanggang sa nagagawa niya mag-trace ng mga address at gumawa ng animation na maaari nilang pagkakakitaan. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho hanggang sa nakaisip siyang gumawa ng sarili niyang animation video at i-upload yun sa online platform ng YouTube. Mahal, Lara, nagawa ko! Yes, nagawa ko! Masayang sigaw ni Jarius matapos niyang ma-upload ang animation video na ginawa niya iyon ang Pac-Man. Marami nang gumagawa ng Pac-Man video pero iba-iba ang content nito. Ginawa niya ang video na yon para sa libangan ng mga bata na hindi niya inakala na biglang sumabog ang notification niya makalipas ang ilang linggo. Ang galing! Proud ako sa iyo, Jarius. Nagawa mo! Tugon ni Lara sa asawa. Suporta ang binibigay ni Lara dito at motivation para mas lalo pa siyang ganahan sa kanyang ginagawa. At alam niyang masaya din doon ang asawa kaya doon din siya sasaya. Salamat. Nagawa ko yun dahil sa iyo, sa inyo ng mga anak natin. Naniwala kayo na kaya ko kaya nandito na tayo ngayon. Agad na niyakap ni Jarius ang asawa dahil sa sobrang saya. Ito na ang simula ng ating pangarap, Lara. Sana pala rin tayong lumago ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Jarius. Ano ka ba? Basta't pinaghihirapan mo ang isang bagay, mapapasayo yan kung talagang para sayo. Hindi ka napunta dyan para lang sa wala, Jarius. Marahil yan talaga ang dapat na para sayo na ngayon mo lang sinimulan. Tugon ni Lara. Tumagal ang mga panahon, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Kahit na maraming basher ang nakikita niyang nagsasabi sa kanya na hindi maganda mga salita. Ngunit hindi niya yun ginagawang dahilan para sumuko. Pagkos, ginagawa niyang inspirasyon yun para mas lalo siyang magsumikap at matupad ang kanyang pangarap. Para sa kanyang pamilya, lahat ay kanyang gagawin para may angat sa kahirapan ang mga ito. Bakit naman ganyan yung mukha mo? Diba dapat masaya ka kasi umaangat na yung mga viewers mo sa YouTube? Saad ni Lara kay Jarius. Nasa kama na ito at nakaharap pa rin sa laptop na tinitignan nito ang mga comments ng mga viewers niya. Marami na kasing hindi nagagandahan sa video na ginagawa ko. Tugon nito. Bakit naman? Maybe, hindi lang talaga nila gusto yung ganong animation kasi tignan mo naman may mga edad na yan at mga video na ginagawa mo ay para sa mga kabataan. Tugon ni Lara. Pero sana naman, huwag silang masyadong mapaghusga kasi hindi nila alam kung ano ang naranasan natin. Ang hirap kaya gumawa ng animation video. Saad naman ni Jarius na ikinahinga ng malalim ni Lara. Huwag mo nang isipin yan. Kung yan ang pumapasok sa isip mo, mas lalong hindi ka makakapag-focus ng maayos sa trabaho mo. Basta ako, tiwala ko sa'yo na kaya mo ang lahat ng yan. Magagawa mo ang lahat ng gusto mong mangyari. At isa pa, nakasuporta lang kami sa'yo palagi. Kung nagtitiwala kami sa'yo, dapat ikaw din magtiwala sa sarili mo para maabot mo yung pangarap mo, di ba? Saad ni Lara. Salamat. Alam kong lagi kang nandyan para sa akin, Lara. At tandaan mo palagi na mahal kita, kayo ng mga anak ko, at para sa inyo ang lahat ng ito. Tugon ni Jarius at hinalikan sa noo ang asawa. Naging masaya sila sa kanilang mga nakakamit na achievement ng mga oras na iyon. Ngunit hindi pa rin maitatanggi na nakakaranas pa rin sila ng paghihirap sa kabila ng kanilang mga ngiti. Malakas at matapang si Jarius.
Lahat hinaharap niya para sa kanyang pamilya. Ngunit paano pa kaya kapag may nalaman itong hindi maganda sa kanyang asawa? Mukhang napapadalas ang pag-ubo mo, Lara. May masakit ba sa'yo? Ayos ka lang ba? Anong pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Jarius sa asawa na mapansing malalim na ang ubo nito na tila ay nahihirapan na ito. Ha? Wala. Ayos lang ako. Medyo naulanan lang ako nito mga nakarang araw, kaya inuubo ako. Pero ayos lang naman ako. Uminom na ako ng gamot. Tugon ni Lara. Sigurado ka? Uminom ka ng gamot ha? Para maalis na yan. Tugon ni Jarius at niyakap ito para magpaalam papunta sa kanyang trabaho. Sige na, ingat ka ha? Saad dito sa asawa bago tuluyang umalis kasabay ng matamis na halik. Matagal-tagal na ring iniinda ni Lara ang kanyang nararamdaman na sa una ay hindi niya initindi dahil para sa kanya baliwala lang ito. Ngunit habang tumatagal, tila mas lalong kumakapit ang ubo nito at hindi na plema ang lumalabas dito. Tila ay mga tissue ito sa katawan ng kanyang nailalabas. Kahit siya, hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kasabay nito ang paunti-unting paglagas ng kanyang mga buhok, lalo na pagliligo ito at magsusuklay. Ano man ang kanyang nararamdaman ay hindi niya ipinagbibigay alam sa asawa dahil ayaw niyang mag-alala din ito sa kanya. Tama na sa kanyang mabisi ito sa trabaho para mabuhay sila ng kanilang mga anak at ayaw na niyang dagdagan pa iyon. Sumapit ang kaarawan ni Lara at masayang masaya ang lahat. Nangako si Jarius na hahandaan niya ang asawa. Kaya naman tinupad niya iyon bilang regalo na rin dito. Happy birthday sa iyo, mahal. Masaya ako na masaya ka ngayong araw. Ang wish ko lang sa iyo, mabuhay ka pa ng matagal para makasama ka pa namin ng mga anak mo ng sobrang tagal. At maging masaya ka lang, masaya na rin kami. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan palagi. Saad ni Jarius kay Lara habang hawak nito ang cake na may candle sa gitna para kanyang ihipan. Happy birthday, Mama! We love you! Ani ng kanyang dalawang anak. Ang sweet naman ng mga prinsipe ko. Salamat sa inyo. Tugon ni Lara at tinalikan ang mga ito sa pisngi. I love you din, mahal. Saad naman nito kay Jarius. Blow mo na yung candle. Tugon naman ni Jarius. Kaya naman, pumwesto na si Lara at pinikit ang mga mata para mag-wish hanggang sa hinipan na niya ito at nagpalakpakan ng mga bisita. Masayang ipinagdiwang ni Lara ang kanyang kaarawan na 30. Naku mahal, lagpas ka na sa kalendaryo oh. Patawang sabi ni Jarius kay Lara na ikinatawa nito. Grabe ka naman sa akin mahal. Darating ka din sa ganitong edad. 29 ka na ngayong taon, diba? Ikaw naman ang lalagpas sa kalendaryo sa susunod na taon. Saad naman ni Lara. Basta mahal, maging masaya lang tayong lahat. Kontento na ako doon. Makasama ko lang kayo. Ayos na yun. Ang ayoko lang, yung magkahiwa-hiwalay tayong pamilya. Ani ni Jarius. Ganon din naman ang gusto ko mahal. Ayoko magkahiwa-hiwalay tayo. Masaya na ako sa kung anong meron sa ating pamilya ngayon. At masaya ako na masaya kayo. Tugon nito at niyakap ang asawa. Hinawi ni Lara ang kanyang buhok nang biglang maramdaman niyang naglagas ito. Pagtingin niya sa kanyang kamay, nakita niya ang ilang pirasong buhok na naglagas sa kanyang ulo. Kaya agad niya itong itinago kay Jarius at ngumiti ng parang wala. Ayaw niyang sabihin iyon sa ganung sitwasyon at maghihintay na lamang siya ng tamang panahon para sabihin iyon sa asawa. Dumating ang araw na natupad na nga ang pangarap ni Jarius. Nakakuha na siya ng unang sweldo sa online platform. Kaya naman, masayang masaya sila
dahil sa wakas nagkabunga na rin ang kanyang pinaghirapan. Hanggang sa naging maluwag sila at nabayaran na nila ang lahat ng kanilang utang noon. Nabibigay na rin nila kung ano ang pangailangan ng bawat isa sa kanilang pamilya. Kung noon ay hanggang tingin na lamang muna sila, ngayon nabibili na nila ang kanilang mga kailangan ng pakaunti-konti. Dahil din sa pag-alala ni Lara sa kanyang sarili, inalam niya kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa nalaman niyang meron pala siyang cancer, kaya naglalagas ang kanyang buhok at lumalala ang kanyang ubo. Labis ang takot nito, kaya tinanong niya sa doktor kung may pag-asa pa bang magamot iyon. Ngunit bigo siya dahil tanging alam ng doktor ay ilang buwan na lang ang nalalabis sa kanyang buhay dahil nasa stage 4 na ang cancer niya. Napaiyak na lamang si Lara nang malaman na iyon ang kanyang kalagayan sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap isipin para sa kanya na may iwan niya ng maaga ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Wala ding kaalam-alam ang kanyang mga magulang sa kanyang sitwasyon, kaya mas mabuti para sa kanya na itago niya na lamang iyon hanggang sa maging handa ito. "Oh mahal, hindi ka pa natutulog?" Tanong ni Jarius kay Lara habang nagsusuklay ito na agad din naman niyang tinigil pagpasok ni Jarius. "Matutulog na, hinihintay lang kita," tugon ni Lara. "Tara na, inaantok na ako eh. Tulog na rin yung mga bata." Ngiting saad ni Jarius at nahiga na sa kama. Agad namang tumabi sa kanya si Lara at niyakap siya habang nakakumot silang dalawa. "Mahal, may tanong lang ako," ani ni Lara. "Gaano mo ako kamahal?" Tanong nito na ikinakunot noon ng asawa. "Anong klaseng tanong yan, mahal? Siyempre, higit pa sa sobra ang pagmamahal ko sa'yo, pati sa mga anak natin. Kaya nga lahat gagawin ko para sa inyo, di ba? Baliwala ang lahat ng pagod para sa akin, basta makita ko lang kayong masaya. Masaya na din ako at ang pagmamahal ko sa'yo, walang pinipiling kapalit yun. Walang kapalit, kahit pag ginto, hindi kita ipagpapalit dun." Saad nito na ikinangiti ni Lara. "I love you," tugon nito at hinalikan ng asawa bago niyakap na napakahigpit. Hindi lubos maisip ni Lara na konting panahon na lang ang nalalabi para makasama niya ang mga mahal niya sa buhay. At ang masaklap pa ay hindi niya makasama ang kanyang mga magulang dahil sa isyu na matagal na nilang hindi pinagkakaintindihan. Naisin man niyang puntahan na ang mga ito, ngunit natatakot lang siya sa mga maaaring mangyari at sabihin sa kanya ng kanyang mga magulang. Makalipas ang mga linggo, napapansin na ni Jarius ang kakaibang kilos ng kanyang asawa na tila ba ay lagi itong balisa at pansin niya din ang mga buhok na nahuhulog mula sa kanyang ulo. Sa tuwing babangon ito sa umaga, lagi niyang nakikita sa unan ang mga buhok kahit pa sa banyo at sa mga ilalim ng lamesa o kama. Kakaiba na din ang nagiging mukha ng kanyang asawa na tila palaging maputla at nanghihina. Kaya naman nagtataka na ito at nag-alala, ngunit alam niyang pag tinanong niya si Lara, hindi ito magsasabi ng totoo sa kanya dahil ayaw niyang mag-alala sila. Palaging ganun ang nangyayari, kaya minsan nag-aaway sila dahil sa paglilihim niya ng mga bagay na ayaw niyang ipag-alala ng kanyang asawa. Nakakuha ng pagkakataon si Jarius. Sinundan niya ang kanyang asawa kung saan ito pupunta at napag-alaman niya na pupunta ito ng hospital na sa palagay niya ay palagi siyang nakikipagkita sa doktor na kausap niya palagi sa cellphone. Narinig niya mismo ang pag-uusap nila tungkol sa cancer ni Lara na i-rush na iyon. Kinaliwanagan siya kung bakit ganun ang kanyang asawa. Hindi ito basta-bastang cancer lang, kundi cancer na nangaagaw ng buhay ng tao.
Habang naglalakad sa kalsada si Jarius, tulala itong tumawid ng kalsada papunta sa kabilang direksyon. Kaya naman, muntik na siyang masagasaan ng sasakyan. Inis na bumaba ang nagmamaneho ng kotse at hinarap siya. Ano ba? Hindi ka nag-iingat sa pagtawid mo? Wala ka bang mata? Inis na saad ng driver sa kanya. Ngunit napatigil ito nang makita niyang si Jarius iyon. Ang mga magulang ni Lara ang kanyang nakasalubong at labis ang kanyang pagkahiya dahil sa maling pagkakataon pa sila nito nagkasalubong. Pasensya na po tita. Tito, hindi ko po sinasadya. Saad ni Jarius. Ngunit tila iba ng paningin nito sa kanya. Buti naman at nagkita tayo, Jarius. May gusto sana kaming sabihin sa'yo. Saad nito sa kanya na ipinagtaka niya kung bakit. Ano po yun, tito? Gusto naming makita ang apo namin. Agad na tugon ng ina ni Lara. Hindi nakaimik si Jarius dahil ang alam niya ayaw nilang makita si Lara at kung ang mga apo nito ang tinutukoy ay hindi naman niya pwedeng itakas sa kanilang ina para makita ang kanilang lola at lolo. Nakiusap ito na dalhin sa kanilang bahay upang makausap sila ni Lara at ang mga apo nila. Nais ni Jarius sabihin ang kanyang nalaman, ngunit mas gusto niyang si Lara mismo ang magsabi nito sa kanila at ayaw niyang pangunahan ang asawa. Pagdating ni Jarius sa kanilang bahay, naabutan nito si Lara na naghahanda ng pagkain nila, habang nasa lamesa naman ang dalawa nilang mga anak. Oh, ang aga naman ng uwi mo, mahal. Wala bang pasok? Kumain ka muna. May problema ba? Sunod-sunod na tanong nito sa asawa, ngunit walang imik si Jarius na lumapit sa kanya kasabay ng paunti-unti ding pagpasok ng kanyang mga magulang na ikinatigil niya. Ma? Pa? Gulantang na tanong ni Lara at dahan-dahang binitawan ang hawak niyang plato. Bakit kayo nandito? Tanong pa nito. Nandito kami para kamustahin at tignan ang kalagayan ng mga apo namin. Tugon naman ng kanyang ama. Gusto naming makilala nila kami dahil sila lang ang mga apo namin. Huwag mong mamasamain ang pagpunta namin dito dahil wala kaming ibang intensyon kundi ang makita lang namin sila. Saad naman ng kanyang ina. Hindi maintindihan ni Lara kung may iiyak ba siya sa mga sinabi ng kanyang mga magulang. Ma, ano pong ibig niyong sabihin? Tanggap niyo na po ba kami? Napatawad niyo na po ba ako sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo ni Papa? Tanong ni Lara. Nakatayo na kami sa harapan mo, hindi ba? Napanindigan niyo ang pagsasama niyo, Lara. Lumapit ito kay Lara at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Alam mo bang, mahirap din naman para sa amin ang papa mo, ang ipagtabuyan ka. Dahil anak ka namin, nag-iisang anak ka namin. Tapos mawawala ka kaagad. Marahil, kinokontrol namin ang buhay mo at kung ano ang dapat mong gawin. Pero dahil yun sa pag-alala namin sa'yo, gusto namin na maging maayos ang kinabukasan mo, Lara. Walang ina ang gustong makitang naghihirap ang kanilang anak. Ang sabi ko sa'yo, di ba? Kung anong pinili mong tahaking landas, panindigan mo. Ipakita mo na kaya mo at tagawa nyo namang mag-asawa. Dahil sa pagmamahalan nyo, nabuo ang inyong pamilya na napakaganda. Puno ng pagmamahal at suporta sa isa't isa. At yun ang gusto kong matutunan mo, Lara. Matutunan mo na magsikap ka na huwag kang umasa sa mga magulang mo dahil darating ang oras na mawawala din kami dito sa mundo. At kapag nangyari yon na hindi mo pa nahaharap ang ganitong pagsubok, mahihirapan kang mapagtagumpayan iyon. Mahabang saad ng kanyang ina na ikinaiyak niya at kasabay ng pagyakap nito ng sobrang higpit. Ma, salamat po. Tugon nito sa ina.
Pa, I'm sorry. Niyakap niya din ang kanyang ama. Anak, pareho kami ng mama mo na gusto para sa iyo ang maging masaya ka, maging maayos ka at maging matatag ka. Alam mo, hindi ko alam kung bakit mas pinili mo ang ganitong buhay kaysa tumira sa mansyon, mabuhay ng marangya. Hindi ko maisip kung bakit. Pwede mo bang sabihin yun kung bakit? Saad ng kanyang ama. Pa, hindi ko naman po sinasabing ayokong tumira sa atin. Gusto po kayong makasama, pero tulad ng sinabi niyo, dito ako masaya na kasama ko ang pamilya ko. Na kami nang gumagawa ng hakbang para mabuhay kami. At isa pa, kahit na hindi kami mamuhay ng marangya, masaya kami at yun ang kayamanan naming lahat na wala ng ibang makakapantay. Tugon ni Lara na ikinangiti ng kanyang ama. Napalaki ka namin ng maayos, anak. Saad ng kanyang ina at muli siyang niyakap. Mahal, may kailangan ka ding malaman. Saad naman ni Jarius. Sila yung nagbayad ng hospital bills ni Sian. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ko na kasi alam kung paano kukunin yung perang yun. Saad ni Jarius. Bakit mo yun ginawa? Nakakahiya. Tugon ni Lara sa asawa ng pabulong. Ngunit narinig pa rin iyon ng kanyang ina. Lara, kami ang nagbigay nun at wala kang dapat ikagalit ka, Jarius, dahil walang ama na makakayang tiisin na makita ang kanyang anak na nahihirapan. Napakatapang mo, Jarius, kahit alam mong puro masasakit na salita ang matatanggap mo, hinarap mo pa rin yun para sa anak mo, kaya bilib ako sa'yo. Saad naman ng kanyang ama. Alam kong hindi mo matitiis ang kalagayan ng anak mo at kahit ako, kung nasa ganung sitwasyon ako, ganun din ang gagawin ko. Dagdag pa nito at tinapik-tapik ang balikat ni Jarius. Natuon naman ang atensyon ni Lara sa kanyang mga anak para ipakilala sa kanyang lola ang bagay na iyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Ngunit nilalamon siya ng takot sa mga magulang niya. Mama, sino po sila? Tanong ng pangalan niyang anak. Anak, sila ang lola at lolo niyo. Tugon ni Lara. Ma, pa, si Jiro po at si Sian. Saad nito, kaagad namang sinunggaban ng yakap at halik ng kanyang mga magulang ang kanyang mga anak dahil na rin sa pananabik sa mga ito dahil hanggang tingin lang sila dito noon. Hindi man nila sabihin, ngunit laging may nakabantay sa kanilang mga apo dahil yun na lamang ang nagawa ng kanilang lola at lolo para maalagaan nila ito. Ang gagwapo naman ng mga apo ko. 2 prinsipe ang susunod sa mga yapak nating mga Velasquez. Saad ng kanyang ina. Sa wakas, nagkamabutihan na rin si Lara at ng kanyang mga magulang. Nagkaintindihan at nagkapatawaran. Mas mabuting mangibabaw ang pagmamahalan sa bawat pamilya, lalo na ang pagpapatawad. Dahil wala namang perpektong tao sa mundo. Lahat nagkakamali, kaya lahat tayo ay dapat na magpakumbaba sa bawat isa. Mahal, pwede ba ako magtanong sa'yo? Tanong ni Jarius kay Lara. Matutulog na sana sila, ngunit kapwa hindi dinadalaw ng antok at pabaling-baling lang sa kanang kama. Nagtatanong ka na sa akin, mahal. Tugon naman ni Lara. Mahal, seryoso ako. Tugon nito at pinalingon sa kanya ang asawa. Mahal, kung may problema ka man, may nararamdaman ka man, pwede mong sabihin sa akin kasi asawa mo ko. Nandito ako para damayan ka sa kung ano man yung kinakaharap mo ngayon. Nandito ako para suportahan ka sa mga gusto mo at nandito ako para alagaan ka. Saad ni Jarius. Hindi man sinabi ni Lara ang tungkol sa kanyang kondisyon, ngunit tila alam iyon ang tinutukoy ng kanyang asawa. Tama ka naman, mahal, at dapat lang na malaman mo din kung ano ang naranasan ko, hindi ba? Pero wala naman akong nararamdaman ngayon.
Maayos naman ako eh. Tugon naman ni Lara na halos mabulunan na sa pagsisinungaling kay Jarius. Talaga ba? Basta kapag may problema ka ha, nandito lang ako. Saad ni Jarius. Oo naman. Salamat sa pag-alala, mahal. Naiiyak na tugon nito. Matulog na tayo, mahal. Medyo pagod ako ngayong araw. Pilit na iniwasan ni Lara ang mga bagay na makakapagbigay sa kanya ng kalungkutan dahil sa kanyang sakit. Ayaw niyang maalala ang lahat ng iyon at ayaw niyang isipin na sa isang saglit mawawala na siya. Pero alam niyang darating ang oras na malalaman nila iyon at yun ang kinatatakot niyang mangyari. Napapaluhan na lamang si Lara sa ganung isipin. Mahirap magtago dahil sa ayaw mong mag-alala sa iyo ang mga taong mahal mo sa buhay. Ngunit alam mo naman sa sarili mo na kapag pinatagal mo ay mas lalong lalala ang sitwasyon. Makalipas ang mga araw, bigla na lang nahimatay si Lara sa kanilang kusina. Mabuti na lamang nandun lang si Jarius at hindi pa ito nakapasok sa kanyang trabaho. Kaagad niya itong isinugod sa ospital. Malala na ang kanyang pag-ubo at namutla na lang ito bigla. Alam niya kung ano ang dahilan at saktong pagbaba niya sa ulo ng asawa, napunta sa kanang kamay ang mga buhok nito na naglalagas na ng marami. Ikaw ba yung asawa ng pasyente? Tanong ng nurse kay Jarius. Oo, ako nga. Tugon nito. Sumunod po kayo. Saad ng nurse na kaagad niya namang sinundan. Nilalagyan ng swero si Lara at inaayos ang kanyang kalagayan sa kabila ng pag-alala ni Jarius dito. Labis din ang kanyang takot sa asawa. Dediretsuhin na kita, sir. Meron siyang cancer. Stage 4 na ito. At konting panahon na lang ang natitira para sa kanya. I'm hoping na alam niyo na ang tungkol dito. Saad ng doktor sa kanya. Ito ang doktor na nakita niyang kausap ni Lara nung sinundan niya ito. Kaya hindi na siya magtataka kung ano ang sasabihin nito sa kanya na tungkol sa sakit ni Lara. Alam ko ang tungkol dito, pero hindi niya yun sinasabi sa aming lahat. Hindi ko maintindihan kung anong dahilan niya kung bakit. Pero naniwala akong may mabuti siyang plano, kaya niya yun ginawa. Siguro, ayaw niyang isipin ang lahat ng tungkol sa sakit niya at ayaw niya kami mag-alala. Pero napapahamak naman siya sa tuwing matatapos ang araw na uubusan siya ng pagkakataon para bawi ng lahat ng oras. Tugon ni Jarius sa doktor. Pasensya na. Kahit ako, sinasabihan ko siya na dapat ay alam niyo na ang lahat ng ito. Kailangan siyang i-confine ngayon dahil masyado nang malala yung cancer niya at mas lalong nagiging active ang cancer cells niya kung hindi siya maggagamot. Tugon ng doktor. Dok, gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo para mabuhay ang asawa ko. Pagmamakaawa ni Jarius. Alam niyang kaya nalampasan iyon ng asawa, ngunit kailangan niya ding suportahan ito sa kabila ng lahat. Gusto man niyang magalit dahil sa ginawa ng asawa, tila naging makasarili ito dahil tinago niya ang lahat sa kanya, ngunit wala siyang magagawa kundi ang suportahan muna ito sa kanyang desisyon at ayahan. Dahil kung palagi silang hindi magkasundo sa ganung sitwasyon, baka mas lalong manghina si Lara. Hindi iyon makakatulong sa kanyang paggaling. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Tugon naman ito. Makalipas ang mga araw, sumailalim sa paggagamot si Lara. Hindi man ito sabihin sa kanyang asawa na nanghihirapan na siya. Alam ito ni Jarius. Ngunit anuman ang hirap ng kanyang dinaranas ay pinapakita pa rin ito ang kanyang matatamis na mga ngiti. Nalaman na rin ito ng kanyang pamilya. Kaya naman mas lalong naging matatag si Lara na labanan ang kanyang sakit. Hindi nagtagal, tuluyan na nakalbo si Lara dahil konti na lang din ang natitira niyang buhok ay pinakalbunan niya na lang iyon. Mahal, maganda yung recovery mo. Sabi ni Doc, nababawasan daw yung cancer cell sa katawan mo. Kaya mas mabuting maging positive lang tayo ha. Alam kong kaya mo ang lahat ng ito
Malalampasan natin to. Saad ni Jarius kay Lara. Ngunit hindi lang ito umimik sa kanya at tila ay umiiwas ang tingin. Mahal, bakit may masakit ba? May problema ba? Tanong ni Jarius. Mahal, kaya ko pa ba? Nangihinang tanong ni Lara sa asawa. Mahal, ano ka ba? Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Nandito kami para sa'yo at iniwala kaming gagaling ka. Kasama natin ang Diyos. Tutulungan niya tayo. Tugon ni Jarius habang mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag kang susuko, mahal. Masyado pang maaga para iwan ko kayo ng mga anak natin. Pabirong sabi ni Lara. Mahal naman, nakukuha mo pang magbiro. Alam mo namang hindi ka pwedeng mawala. Marami pa tayong pangarap at marami pa tayong gagawin, diba? Tutuparin pa natin yun na magkasama. Saad ni Jarius. Basta mahal, tandaan mo palagi. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Tugon ni Lara. Lagi niyong isipin na nandito lang ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo iiwan. Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan na parang nagpapaalam ka. Hindi mo talaga kami pwedeng iwan. Saad pa nito. Pangako mo sa akin, mahal, na walang iwanan. Walang susuko, ha? Mas lalong humigpit ang kapit ni Jarius sa kamay ng asawa nang biglang nawalan ito ng hininga. Mahal? Dok! Dok! Nurse! Halos sambitin ni Jarius ang lahat ng tao na naroon sa ospital para lang humingi ng tulong dahil unti-unti nang nababawasan ang heartbeat ng kanyang asawa. Maya-maya pa dumating ang 3 nurses at pinalabas siya sa kwarto. Hindi maintindihan ni Jarius ang kanyang nararamdaman. Nais niyang umiyak, magwala, sumigaw para lang mabawasan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Ngunit ang tanging nagawa niya lang ay ang umiyak, magdasal at maniwala na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon ang asawa na makasama nila ulit ito. Mahal, please, lumaban ka! Tanging sambit ni Jarius habang nasa hallway at hinihintay na lumalabas ang mga nurse at doktor sa kwarto ng asawa. Dumating na rin ang mga magulang niya dahil sa nalaman nilang pag-aagaw buhay ni Lara. Wala silang magawa kundi ang pagkatiwalaan ng Panginoon ng oras na iyon. May pangamba, ngunit buo ang kanilang paniniwala na makakaya iyon ni Lara. Ilang minuto ang lumipas, lumabas na ang doktor at umaasa sila na may magandang balita itong dala. Ngunit baka sa kanyang mukha ang awa at pagkabigo na mas lalo ikinaiyak ni Jarius. Makalipas ang 1 taon, masayang naghahanda ng pagkain si Jarius at ng kanyang mga anak sa hapagkainan. Oh, nasa na yung cake natin? Tanong ng mga kaibigan nilang bisita. Nagdiriwang ng pang-30 kaarawan ni Jarius at masayang masaya ito dahil kasama niya ang kanyang pamilya. I'm here, ngiting saad ni Lara habang papalapit ito sa kanila. Nagsigawan naman ang lahat ng bisita dahil kakaiba ang ngiting dala nito. Uy, ang sweet naman, saad ng mga tao. Mahal, ikaw ha? Akala ko ba may meeting ka ngayon sa office? Tanong ni Jarius. Siyempre, alibay ko yun para ma-surprise ka. I love you. Hinalikan nito ang asawa sa kanyang labi. Mag-wish ka na and blow the candle, saad ni Lara. Mukhang wala na ako mahihiling pa, mahal. Kumpleto na tayo eh. Ang gusto ko lang ay magpasalamat sa Panginoon dahil sa pangalawang buwan na binigay niya sa'yo at makakasama ka pa namin ng matagal, saad ni Jarius at hinipan ang candle. I love you, mahal, saad nito sa asawa at niyakap na napakahigpit kasama ang kanilang mga anak.
Matapos ang lahat, sa kabila ng kanilang paghihirap, sa wakas, napalitan din ng ginhawa. Nagkaroon ng pangalawang buhay si Lara na tila ay himalang nangyari sa kanyang buhay. Pinalipat na sila ng mansyon ng kanyang mga magulang at nagkatrabaho na din si Lara bilang accountancy. Si Jarius naman, nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang content creator sa YouTube. Nabuhay silang mapayapa at masaya, tulad ng tunay na pagmamahal ay walang pinipiling kapalit. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Jarius at Lara. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.